Ang Lumban ay isa sa mga bayan dito sa 4th District ng Laguna. Maganda ang bayan ng Lumban. Bukod sa punong-puno ng history, punong-puno rin kami na makukulay na kultura. Ako si Romel Estrella, 54 years old, at ang sumulat ng libro tungkol sa Laguna kung saan kasama ang Lumban. Ang mga tao dito ay karamihan, magsasaka, mangingisda. Several years after, dumating ang mga Franciscan missionaries, nagsimula silang magturo sa mga kababaihan ng Lumban ng pagbuburda. Siguro ito ang isa sa pinakang formal na pag-aaral na nangyari sa mga women folks ng Lumban para matuto sila ng pananahi o pagbuburda nga in general. Yung pagbuburda ang isa sa mga nagsilbing kulay ng aming kasaysayan. Madami dito sa amin pag sinabi mo na sino ang isang maituturo mo na magbuburda na hinahangaan mo. Si Andamanik yun. Laging si Andamanik. Ang gawa ng Damalik ay talagang pulido, maganda. Kaya nga maraming tumatangkilik sa kanila. Siya ang pinakamagaling daw na gumawa dito sa Lumban. Yung ang aking pagkakaalam. Kilala siya Bulumban. Siya kasi ang kahit matanda na, nagbuburda pa rin. Ito ay panyulito na 4 corner kung tawagin. Merong ang 4 na sulok na burda. Noon pa ay masasabi natin isa na siya sa mga pinakakilalang mananahi o magbuburda dito sa aming bayan. Dahil mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang edad ngayon ay niyakap pa rin niya ang pagbuburda na naging parang kanyang buhay. Ito yung pinaka-design. Basta rose ang ano nito. Tubon Lumban ako. Alam mo na, kinagisnan ko na yung pagbuburda. Ako si Monica de Ramos, 87 years old, isang burdadera dito sa bayan ng Lumban. Yung ang hanap buhay ng mga mamamayan. Natututo lahat ng mga babae. Sa pamilya namin, inabutan ko na din. Ang lola ko, nagburda rin sila. Nanay ko, nagbuburda. Yung mga kapatid ko. Ito ay talagang naging household chore na nila. Ito, sila nagbuburda sa mga panyo, sa mga belo, sa mga punda ng unan, kubrikama at even kurtina. Ito talagang kinonsider nila as tradition. At yung skills na inapasa from one generation to the next. Panahon ng hapon, binobomba itong bayan ng Lumban. Di bumakwis kami lahat. Walang tao dito. Yung nasa bangka kaming malaki, kaming mga magkakapatid. Wala kami nadala kung hindi yung gamit lang namin. Wala nang burda. Libot na yung ng panahon na yung. Nang dumating na lang ang Amerikano, saka bumalik uli ang pagbuburda. Tapos na, saradong maigi. Para hindi natatastas. Di yung may nakapupunta na ng Maynila, nakapagluluwas na, may nabibili ng tela. Doon ang gagaling ang tela sa Maynila eh. Katulad ng pinya, husi, yan ang espesyal yung pinya. Disente, saka malambot, at saka hindi mainit sa katawan. Hindi katulad ng husi. Ang husi, lalo na yung barong, mainit. Naku, malaking bagay itong pagbuborda. Malaki na itulong nito sa bawat mamamayan ng Lumban. Lalo na pagka yung may mga asawa na, may mga anak na, kumikita. Sa pamamagitan ng pagbuborda, meron nakapagpatapos ng pag-aaral ang mga anak. Ito ang nagiging source nila ng livelihood. At yun na ang pinagsimula ng pagsikat ng Lumban bilang embroidery capital of the Philippines. It will take about siguro mga 1 week or 2 weeks para makabuo ka ng mga accents lang. Hindi pa yung a fully embroidered, hindi pa. Napaka-intricate na akalaing mo makina ang gumawa. During the 70s and 80s, sikat na kami. Sikat na ang Lumban sa tahi.
nagsimula ng i-integrate ang painting, ganun din ang beadworks, kahalo ng mga burdang kamay. Ayon sa mga mamimili ng barong dito ay preferred nila ang lumban embroidery dahil mas intricate, mas fine, at saka mas maumbok. Naiiba. Naiiba talaga. Yung sa Batangas, meron nga din mga nagbuborda. May mga baron din doon ginagawa, mga gawin. Pero ibang yari dito sa Lumban. Malaking pagkaiba. Matambok, makinis, malinis ang ilalim. Pero alam mo, pagka sa Batangas, tingnan mo ang ilalim ng burda, madami nagsinulid na halahalabid. Pero pag burda dito, doon mo makikita yung pag iginan mo parang ano na din, pang ibabaw, malinis. Yung ang hinahanap ng mga mamimili. Pag nakita nilang may burda, yung ang gustong-gusto nila na makita at magkaroon ng burdang kamay na galing dito sa Lumban. Ilang taon na ho kayo nagbuburda? Abay, ako 7 taon lang, nagbuburda na. 87 na ako ngayon, nagbuburda pa din. Pwede po ko kayong makuna ng letrato. Pagpunta ko sa Amerika, ipagmamalaki ko yung nagpunta ko sa Lumban. Ay talaga pong ito ang House of Barong. Ang Lumban, ang House of Barong. Tingnan ninyo yung mga item ko doon, mamimili kayo, kaganda. Yun nga bibili ako noon. Itong kalado, ito yung parang mga eyelet na ginagawa ng mga mananahi na ang proseso nito ay binabasa, ginugupit, and then nagkakaroon ng eyelet na tinatahian nila at dito naging sikat ang burdang Lumban sa mga tinatawag na kalado. Kalado, hindi marunong sila. Batangas, Bulacan. Hindi nila makuha ang technique ng Lumban. Naku, wala akong inaaksayang oras. Pag bupo ko sa umaga, may merienda, 15 minutes, tahi na naman. Pagkakain ng tanghalian, konting oras lang, tahi na naman. Laban na pwede na itong gupiting. Ibebenta na, ilalagay ko na doon sa di-display ko na ito. Ako'y naku, di lalo mo akong pinapanghina pag ako'y hindi nagborda. Wala akong ginagawa, manghihina ako. Nitong nakaraang naming 16th Burdang Lumban Festival, itong si Andamanik nga ay pinarangalan ng bayan ng Lumban bilang huwarang senior citizen dahil sa kanyang pagmamahal sa tradisyon ng burda. Even the provincial government ay binigyan na siya ng parangal tungkol sa kanyang artistry dito sa larangan ng burda. Pinakamaningning, alagad ng sining, 2006. Ewan ko nga kung bakit ko pinamagatan ng ganayong Hindi naman ako karapat dapat. Ito yung aking gown na pinya, material na pinya. Nang ako'y bigyan ng award sa Santa Cruz, noong 2006 pa. Ito isinuot ko. Ngayon pagkatapos ko ngang isuot, sabi ko, hindi ko na ito ibebenta, gagamitin ko na lang ito. Ay, napakaganda. Borda ko yung binibiling ko sa inyo. Pag ako namatay, ito isusuotin nyo sa akin. Ayun, hindi ko binibenta. Hindi pa mamamatay ang pagbuburda. Kumakalat na dami nang natuto. Gawa ng yung naturuan ko ngayon, nagtuturo na din doon sa kanyang mga, halimbawa, mga anak, mga kapitbahay. Lalago pa din yun. Inspirasyon si Andamanik ay dahil yung makikita mo nga sa kanya yung pagmamahal doon sa tradisyon. Madami sa aming mga Lumbeño ang tinitingala siya bilang isang living legend at inspirasyon para ang tradisyon ng burda ay mapanatili namin at ma-preserve.
ang mga naiambag niya dito sa tradisyon na ito ay masasabi nating na bahagi ng kasaysayan ng Bruda ng Lumban.